O mga kababayan, alam nyo ba? Alam nyo ba? Na dati pa pala mga kababayan, dati pa, nung eleksyon pa mga kababayan, naaamoy na ni VP Sara ang masangsang na baho nitong si Bangag. Ang sama pala talaga daw ng ugali mga kababayan. Nakikita na daw niya mga kababayan na mayroong something is wrong with this BBM. Pero paano ba yan? Naging katandem na niya. Hanggang umabot mga kababayan sa punto na naging presidente na si Bangag at naging busy na siya. At doon bumugad sa kanya mga kababayan ang katotohanan. Kung ano ang tunay na ugali nitong Bangag na ito mga kababayan. Hanggang sa kalaunan, hindi na siya nakatiis. Tuluyan na niyang iniwan mga kababayan ang kangiwian. Panoorin niyo po mga kababayan. Nung bang campaign, nakita mo na ba kung may nakita ka bang tendencies sa kanya na magiging ganito siya? Ano? You know? Ito, interesting ito mga kababayan nung kampanya. Sige. Sige. Ayan, Nakwento ko na ito, pero kukwento ko ulit sa inyo. Kasi tinanong ulit eh. Merong isang governor. Ayaw na ayaw niya si BBM. Tapos, dinadala ko yung isang, parang kaibigan niya ba, kadikit niya. Sabi ko doon sa kaibigan niya, tulungan mo naman ako, ikumbinsihin itong governor na ito na mag-uniteam na. Kasi nagrosa yung governor Robredo Sara. Rosa. Tapos, ayaw talaga nung governor. Good job, governor. No, pero Rosa, Robredo din siya eh. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit? Sabi niya, ayaw ko na sabihin. Sabi niya, hindi naman na mahalaga yan eh. Sabi niya, basta, ayaw ko lang mag-Marcos. So, akala ko naman dahil sa mga nangyari noong martial law, mga ganon. Akala ko ganon. Tapos, ano pala yun? Tinulak ko siya ng tinulak, pinilit ko ng pinilit. Hanggang nagsabi na siya, hindi maganda ang karanasan ko sa kanya nung siya ay senator. Dahil may humingi ng tulong sa kanya, hindi niya tinulungan, pinadala pa nila sa akin yung sulat ng humihingi ng tulong. So dati-dati para mga kababayan, salbahe, no? Salbahe ang Bangag na to. So yun yung sinabi nung governor. Siyempre ako, wala naman ako experience sa kanya eh. So sabi ko siguro isolated incident. Noong kampanya, napapansin ko, di ba nakikita niyo sa footage? Magbibigay yung mga tao niyan eh. Sobre request letter, hingi ng tulong. Hindi niya yan tinatanggap. Ang damot, no? Hindi niya yan, di ba, kakamay, dadaan yung convoy, kakamay. Gaganayan na niya yan. Grabe. Di ba mayroon ding humingi sa kanya ng relos mga kababayan? Sabi niya, bakit ko ibibigay sa'yo ito? Tapos merong isang beses, di ko alam, baka siguro ginanon na talaga yung kamay niya at ginanon yung papel. So nahawa, magkatabi kami. Nahawakan niya yung papel. Tapos tinapon. Hindi niya alam siguro ko, itatapon niya o kinuha ko. Tapos binasa ko. Napakasimple nung pakiusap nung tao. Sabi niya, konting tulong lang sa dagdag kapital. Ako ay isang vendor. Napakaliit na bagay. Hindi tinanggap ni Bangag. Hindi niya binasa. Sabi, hindi man lang, no? Wala talaga, no? Wala talagang pakitong Bangag na to, no? Lang in-attempt. Alamin kung ano yung kailangan ng tao. So sabi ko sa kanya, ako na nito. Sabi ko, huwag mo na isipin to, ako na. Tapos sabi niya, ikaw na ha, ikaw na bahala dyan. Sabi ko, ako na. Bangag talaga, no? So yun, meron akong experience. Walang malasakit sa kapwa mga kababayan, no? Na ganyan sa kanya. Madamot. Ma'am, kung alam mo na early on na may problema, bakit it took you a lot of years pa bago? Hindi a lot of years. Nagtitimpi lang siya.
Several months nga lang eh. Nalaman niya ang katotohanan. Nagsalita, ilabas yung saloobin niyo sa kanya. Naglabas na ako ng saloobin ko nung nag-resign ako. Yun na talaga yung pinaka... Oo, dahil ayong talagang vocal na siya mga kababayan. Dahil andun pa siya sa gabinete eh. Courtesy na lang mga kababayan. Tiniis niya. Baka bagbago pa. I will sink with you until the bottom hanggang hindi ko na makaya. Hanggang hindi na nakaya ni Sara mga kababayan. Kumbaga, first form of formal protest ko sa Pangulo. Sinabi ko doon, 3 yung dahilan. Unang-una, personal. Dahil meron siyang pangako sa akin na hindi niya tinupad. Para niya ako mapa-oo na tatakbo akong vice president, meron akong 2 hiningi. Isa doon, wala talaga. So okay lang yun, sabi ko, di ba? Nung ako nag-resign sa Department of Education. Okay lang yun. Kasi personal ko naman yun eh. Wala namang, hindi na makaka-apekto sa taong bayan yun. So okay lang yun. Bangag kasi mga kababayan. Interesado kaming malaman yon, VP, kasi siya din na nagsabi na ang pagiging presidente hindi fit sa isang babae. Sa tingin ko naman sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagiging Pangulo, ay walang gender consideration. Yung iba, meron silang paniniwala na merong mga trabaho na hindi para sa babae, pero para sa akin, ang pagiging Pangulo, walang, kasarian, tama ba, no? Sex. Oo. Yung pagka-presidente, mga kababayan, walang kasarian. Pero sa ibang bagay, sa ibang trabaho, mga kababayan, maaaring meron. Pero yung pagka-presidente, pwede babae, pwede lalaki. Although, yung sinabi ni Tatay Digong, mga kababayan, na hindi yan pambabae dahil worried lang siya, mga kababayan kay Inday. Anak niya Babae mong anak, mga kababayan, talagang mahal mo. Wala siyang gender. So, yun siguro yung paniwala ni Pangulong Duterte at sa tingin ko hindi lang siguro siya yung may mga ganyan na paniniwala. Pero para fighter, sa akin, fighter ito yung si gender Bibi Sara. wala yan. Nasaan yan? Yung kalooban ng tao tsaka kakayahan ng tao. Ako naniniwala din dun. Kasi yung lalaki nga natin presidente, mahinang nilalang eh. Anyway po, may tanong lang Ikaw, po. Kung meron kayo good sinabi, job! Paano kung aasarin din, mga kababayan, ni BP Sara, itong mga dilawan, mga kababayan, mga bangag, pagdating ng panahon, tapos si Banatbay ang magiging press secretary. Kagaya ni Claire Castro. Ay, nako, pang-asar lang din sa mga dilaw, mga kababayan. na lack of loyalty ni Bongbong Marcos. Pwede niyo po bang specific ko ano yung mga lack of loyalty at kanino at saan? Loyalty. May dala kong kopya ng speech ko tapos babasahin ko lang ulit para naiintindihan ng mga nanonood saan doon sa speech yon. So ito yon, sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong Wala pang 1 taon sa unang mga buwan, unang mga buwan. First few months. Tawa noong kampanya, pati na sa kanyang mga sinumpaang tungkulin para sa bayan. Kasi napansin ko na wala talaga siyang sinseridad sa trabaho. Bangag Noong una, pag upo namin, nagpapatawag siya ng meeting. Meron kaming mga cabinet meetings. At napapansin ko dun sa cabinet meetings, wala bang structure ba na wala patutunguhan yung ang problema, pag-uusapan natin at pag-iisipan natin ang solusyon. Tapos mag-uutos ka na nun. O ikaw gawin mo ito, o ikaw gawin mo ito, ikaw gawin mo ito. Sa susunod na linggo, ibigay niyo sa akin yung resulta ng ginawa ninyo base sa pinag-usapan natin. Ganun yun Kaya nga may cabinet kasi meron ka iba't ibang opinion, iba't ibang experiences, iba't ibang kakayahan na mag-iisip para sa mga kailangan ninyong gawin. Mga ilang buwan
Pero kay Bangag, siya nagpapatawag ng cabinet meeting. Meeting. Tapos Walang bigla, kwenta. sabi niya, ay hindi na tayo magka-cabinet meeting. napakawalang hiya. Sabi niya, papatawag lang namin kayo kung may kailangan kami sa inyo. Kaya kanya-kanyang mga kababayan, diskarte itong mga gabinete niyang mga siraulo din kagaya niya. Marcos. So doon ako parang, Ano ito? okay, so paano tayo mag-uusap kaming lahat, tayong lahat, mag-uusap-usap kung ano yung dapat na Direksyon. united effort natin sa mga kailangan gawin, sa mga prioridad ng administrasyon. Kung hindi tayo mag-uusap, bigla na lang nawala na ang cabinet Party, napalitan ng party-party. meeting. Ito'y kasi simula pa lang po. Oo. Hindi ko na lang maalala ngayon kung mga ilang weeks kasi ang cabinet meeting every week yan eh. So mga weeks or sabihin na natin siguro 2-3 months into the term, biglang wala na, papatawag lang namin kayo. May sinabi po ba siyang dahilan? Grabe, Bakit wala Bangag, ng cabinet meeting? Wala siyang sinabing dahilan. So, bahala na kayo sa buhay nyo. Walang hiya. Ang hirap ng ganyang presidente, mga kababayan. Kaya nagkandaletse-letse ang bansang ito. Hindi nagtatrabaho ang Bangag, mga kababayan. parang ako, nagulat ako. What kind? Na parang ganon. Person is this? Tapos, syempre, sa akin, sa Department of Education, hindi po ba dapat yung Pangulo may vision siya? Ano dapat ang mangyari sa basic education mula 2022 hanggang pagkatapos ng termino 2028. At syempre, ano sabi ni Mags? Bahala ka na! sabihin mo, kailangan na pagkatapos ng 2028 ay yung susunod, meron siyang susundan na plano para hindi Grabe, pagka-inutil naman ng taong yan, no? yung mga gagawin. Wala eh. Wala. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng ginawa sa So, pakunwari lang pala yung nila, mga kababayan. Pictorial lang nila ng, Department of Education, kami lang yun. Kami ng mga USEC, ASEC, regional director, superintendents, mga teachers, kami lang. Wala na, no? Kaya pala kanya-kanyang nakawan, mga kababayan, ang ilang mga ahensya, yung mga departamento ni Bangag. Ang Cabinet members. nag-usap, nagplano, at nagbigay ng direksyon. Wala na, parang walang ulo, no? Ang talaga, mga kababayan, Pilipinas kung ganyan. Presidenteng bahala ka na, bahala na kayo. Para sa Department of Education. Malamang, duda ko, kaya nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon kasi ganun din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Alam niya kaagad na, okay, sige, kailangan natin ng vision, kailangan natin ng plano, kailangan natin ng implementation. Paano pag hindi? Diba? Tapos walang utos. Walang nag-uutos sa'yo na presidente. At walang nagbabantay sa iyo na presidente. So yun yung na-disappoint ako ba? Na kasi akala ko Nakaka-disappoint. mabilis, tuloy-tuloy yung trabaho. Tapos sasabihin mo sa mga tao, ito nagawa na natin, ito gagawin natin sunod. Mga ganon. Walang ganon na Walang vision. nangyari. Nagmi-meeting kami. Walang direksyon. Example, nagmi-meeting kami for DOTR. Infrastructure sa mga iba't ibang big ticket projects ng DOTR. Napakahalaga nun. Kasi yung public transport natin, di ba? Sobrang one of the worst siguro in the world. Tapos, meron mga nasimulan na, nagtataka ako, bakit hindi nila pinapansin? Nasimulan na eh. Tinitenga, mga kababayan. Tapos sasabihin na, hindi yan ghost project dahil mayroong poste. Nakaraang administrasyon eh. So, ang gagawin mo na lang, Sinasabotahe. tutuloy mo na lang yun, popondahan mo yung mga kailangan pondohan. Tapos, magbebenepisyo na yung mga tao nun. Oo. Wala, hindi
hindi pinansin, hindi tinuloy. Sayang na lang. So, ako, So, nasaan ang continuity? Di ba, VP Inday? nag-ano na talaga ako na parang tipong naramdaman ko, the moment na naging presidente siya, yun na yun. Parang, that's it. Naging pangulo na ako. At tapos na yung Wala na, hindi na nagtatrabaho. mission ko sa buhay. Pakasarap na lang. Yun Oh, yung Lord. napansin ko Oh. sa nangyari noong ako ay nasa gabinete. Uy, mga walang kwenta niyang ganyang tao, mga kababayan, no? Pero wala po kayang inner circle na kinakausap siya kaya nagkakaganon ng pamahalaan? Hindi kasi ako nakikipagbarkada sa kanila eh. Kasi sa akin, trabaho Trabaho lang, yung walang personalan. ginagawa ko. So, ibig sabihin, kapag binigay sa akin yung Department of Education, yung tututukan ko yung trabaho ko sa Department of Education. Tapos ako, dahil, syempre di ba tumakbo kami in tandem. Oo. So parang ako, doon sa Department of Education, kailangan meron kaming mga accomplishments. Tapos si Bangag, mga kababayan, ako na ang magsekretary sa Department of Agriculture. Walang accomplishment. Lumala ang smuggling sa agricultural product. Dahil nagharing uri ang kanyang mga kababayan, yung si Martin Araneta na kapatid ng kanyang palaka na sawa. Kasi uniteam kaming tumakbo eh. So Unit team. kailangan pagkatapos ng termino niya, merong accomplishments yung DepEd. So ganun yung mindset ko noon. So, nung mga napapansin mo, VP, na parang teka, hindi na nagpapatawag ng cabinet meeting. Oh, teka, parang something is wrong dito sa kay Ngagba. Parang siraulo. Tapos walang directions Parang walang direksyon. na Walang binibigay action. sa inyo. Kayo lang yung sarili nyong effort, yung ginagawa ninyo bawat ahensya ng gobyerno. Dumating ba sa punto na kinall out mo siya, personal, tinawagan mo siya? Ano yung mga ginawa mong way para ma-communicate? Mahirap i-call out, mga kababayan, isang bangag. Hirap i-call out ang presidente. Dapat, kaya nga mga kababayan, kung maghalal tayo ng presidente, yun talagang eager magtrabaho. Kung i-call out mo yan, magagalit na yan sa'yo, tapos sino ka ba? Sasabihin niya. At hindi rin yan maniniwala. Dahil ugali na yan, mga kababayan Attitude na yan ng pagkatamad. Communicate sa kanya yung nakikita mong mali. Hindi ko siya sinabihan kung ano ang dapat gawin. Kasi Common kapag sense. nagpresenta ka bilang kandidato ng pagkapangulo, di ba dapat alam mo na yung gagawin mo? Meron Kasi nagsabi ko sa television. mga tao piliin ninyo ako para maging Hindi kasi yan alam ni Bangag, mga kababayan, kung paano mamuno talaga ng sa executive. Dahil ang trabaho niyan dati, mga kababayan, senador tapos dumaan daw yan sa pagka-executive governor, mga kababayan, laging absent. Lord, wala rin trabaho, walang ginawa, mga kababayan. Di kagaya kay Sara na naging mayor at talagang hands-on ka talaga. Ang presidente, mga kababayan, ay para lang yang mayor lang, pero mas malaki na ang inyong hawak na jurisdiction, buong bansa na. Pero basically, katulad lang din yan ng mga kababayan, pamumuno ng isang mayor, which is expert na expert sa BP Sara. pangulo. So ibig sabihin, alam mo na yung gagawin. Tsaka pangalawa, paniwala ko, hindi siya makikinig sa akin. Oo nga. Kasi vice president ako Presidente Tapos, kung mga kababayan, palagi na lang pagsabihan. Lord. siya Diba? O yan din, sige, puntahan natin sa gender. Babae ako lalaki siya So, paniwala ko that time, hindi ito makikinig. So, ang ginawa ko, tinutukan ko lang talaga yung Trabaho Department niya. of Education. Masasabi ko na Mas pinapakialaman pa siya. hindi din siya tapat doon sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kasi tulad nito, call out ito. Pero from the point of view ng Department of Education, sinabi namin sa kanya in a meeting, recorded meeting, nandyan yan sa records nila kung nagtatago sila ng records ng meeting ng cabinet. Sinabi namin sa kanya, hindi natin matatapos ang classroom shortage kung nakikialam
Ang mga ang buhaya. mga congressman. Oh, yan mga kababayan. Tama nga si VP Sara. Tingnan nyo si Bangag ngayon mga kababayan. 22 classroom lang ang paggawa. Tapos, Ay, binaliwala ganito. niya yung comment ng USEC ng Department of Education kasi sinabihan ko ng USEC, ipasok mo yan, sabihin mo yan. Binaliwala niya parang, oh, that's another problem. The way, di ba? Ganyan siya magsalita, di ba? Oh, that's another problem. Sinabihan ka na nga eh. Hindi matatapos tong classroom shortage mo pag pinapakialaman yung budget mo. Tapos, wala man lang siyang sinabi na, uy, patigil nyo yan, sabihan nyo yung mga congressman, huwag pakialaman yung budget. Kasi may kailangan tayong gawin. Meron akong kailangan na ipakita sa mga tao sa classroom shortage ng bansa. Wala. He brushed it off, brushed it aside, and then moved on to whatever he wanted to say at the time. Samantala, anong masasabi nyo dito? Post your comments below.